Good afternoon, my dear brothers and sisters, and happy fiesta sa inyo sa Birhen ng Guadalupe. Right after the Annunciation, when Mary received the news that she has been chosen to be the Mother of God, and after the angel left her, Mary went to Elizabeth. She traveled in haste to a country, to a town called Judah, and visited Elizabeth. Nagmamadali siyang pumunta kay Elizabeth na kanyang kamag-anak. Bakit? Para maglingkod. Mary was a handmaid who serves. And that is the first reminder of our gospel. Though she received the dignity of being the Mother of God, and as we said in the Psalm, you are the highest honor of our race. In spite of that, Mary remained humble and a servant. Kaya siya nagpunta kay Elizabeth kasi alam niyang kagampan. Sabi ng anghel, si Elizabeth ay naglilihi, nasa ika-6 na buwan na ng kanyang paglilihi. So, malaki na ang tiyan nun. And tandaan natin, si Elizabeth ay hindi spring chicken. No? Matanda na. Matanda na rin si Sekaraya, ang kanyang asawa. Siguro wala silang kasambahay. So naisip ni Maria, kailangan ako. At siya'y nagmamadaling pumunta kay Elizabeth upang maglingkod. And that is Mary. In spite of her dignity, nobility, and the special privileges given to her by God, she remained humble and of service. Meron kasi ibang mga tao, no? Feeling prima donna, no? Si Maria ay may karapatang magyabang, pero pinili niyang maglingkod. At kahit po ngayon, patuloy ang mahal na Birhen na nagpaparamdam, nagpapakita, katulad ng katulad ng ipinagdiriwang natin ngayon, nagpakita siya sa isang peasant, isang simpleng tao, kay Juan Diego. At sinabi niya, am I not your mother? Why are you afraid? Every time that Mary appears, she appeared in Fatima, she appeared in Lourdes, she appeared in Mexico, she appeared in many places. All of these appearances are assurance that we have Mary helping us. Ipinararamdam ni Maria, narito lang ako. Huwag kayong matakot. Nandito lang ako. You can come to me. You can pray to me. You can ask for my intercession, and I will be a mother to you. A handmaid who serves. Siguro naman, hindi ko na kayo kinakailangan kumbinsihin yan, ano? Okay? Mahal natin ang mahal na Birhen, at alam natin na pwede tayong lumapit sa Kanya sapagkat siya ang ating nanay. Kaya nga ang tawag natin, Mama Mary. Alam nyo, recent development lang yan eh. Natatandaan ko, nung bata-bata ako, it's always the Blessed Virgin Mary. Blessed Virgin Mary. Pero recently, we have been calling Mary Mama Mary, which is okay, sapagkat totoo namang siya'y ating ina. A handmaid who serves.
But in the story of Guadalupe, there is another character, and that is Juan Diego. Ito rin ay isang alipin, simpleng tao, kaya nga hindi siya pinaniwalaan ng obispo. Sinabihan siya ng mahal na birhen, pumunta ka sa obispo at sabihin mong magpapatayo siya ng isang chapel dito sa lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi siya pinansin ng obispo. Kaya nagbalik siya kay Maria at sabi niya, hindi ho ako pinansin eh. Siguro mas mainam pumili kayo ng mas marangal na tao. No? Kasi sino ba naman ako para pakinggan ng obispo? Pero sabi ng mahal na birhen, ako ang bahala. Inutusan niya si Juan Diego na pumunta sa isang lugar at sabi niya, pumitas ka ng mga rosas. It was winter. There were no roses. And according to story, the type of roses that Juan Diego picked up were not native to Mexico. Pero anong ginawa ni Juan Diego? Pinitas niya yung mga nakita niya mga roses, inilagay niya sa kanyang tilma, yung kanyang balabal. So, ganito siguro ang dala-dala niya yung mga roses, and then magpakita ka sa obispo, ibigay mo yung mga roses. At nung pumunta siya sa obispo, nilaglag niya at nakita nila ang painting ni Maria. Yon ang dinadasalan sa Mexico. It was the tilma of Juan Diego. At nakita ng obispo, hindi ordinaryo to. Unang-una, yung mga roses na yon, hindi napapanahon. Ikalawa, hindi yun makikita sa Mexico. At naniwala ang obispo. But my point here is this. Mary used a simple man, an uneducated man. Like her, Juan Diego was a servant. Siguro yan ang reminder sa ating lahat. We should serve. We should serve at the pleasure of God. We should serve at the pleasure of Mary. Real devotion is to become servants. Hindi ang paglingkuran, kundi ang maglingkod. And so, my dear brothers and sisters, let us ask the prayer of Our Lady of Guadalupe. Let us ask also the intercession of Juan Diego, that we too, first, we must be servants of the Lord and of Our Lady. And secondly, we must be bringers of good news. Amen.